Guys, taga kong hindi nakagawa ng video kasi I was very busy dito sa farm, and then hanggang nag-apply ako ng work. So nag-apply ako ng call center. Luckily na tanggap naman, pero wala pa yung schedule ng onboarding namin. Ginawa ko ang vlog na to guys kasi madami-dami yung nagtatanong sa akin about sa condition na to, kung pwede ba daw mag Romania or pwede bang mag-abroad. So may nagtanong, siguro may pang-apat na to, yung last na na nakita ko na comment. Meron daw siyang scar sa lungs. Sa baga. So pwede ba daw siya makapag-Romania? So ito guys, in general, hindi ko lang alam kasi doon kasi sa Romania, hindi ko na-try kung merong mga aplikante doon or merong mga nagtatrabaho doon na yung problema nila ay scar sa lungs, okay? Pero sa way back before nung nag-Cyprus ako, yung kasama ko dito dati nung nag-call center din ako dito lang sa amin. Nauna lang ako sa kanya. So siya, sumunod siya sa akin na nag-apply ng Cyprus. Hanggang ngayon andun pa din siya. So yun yung problema niya guys, may scar siya sa lungs. Pero since scar na lang yun, nagbigay ng medical certificate yung doktor. And then yung agency, binakapan siya ng agency niya sa amo, in-explain yung ganitong situation, scar na lang, hindi na siya contagious, mga ganun. So, pumayag yung employer, kaya nakaalis siya. And then, doon naman sa another kakilala ko, relative ko, pamangkin ko actually, nung nag-apply siya ng Cyprus, kasi nahanapan ko siya ng employer doon. Habang nasa Romania ako, nahanapan ko siya ng employer sa Cyprus. Kasi sa Romania, mahirap yung mga first-timer. Okay lang kung may kakilala kang employer na direct mo na mai-recommend yung pamangkin mo. Pero mostly ng mga employer kasi doon, ang gusto ay yung nandun na sa Romania. So, mahirap maghanap guys. Okay? So, doon ko siya nahanapan sa Cyprus. Yung friend ko, naghanap. So, nirecommend ko yung pamangkin ko. So, andun na siya. Yun din ang problema niya, guys. Nagkaroon siya ng scar. May scar siya sa lungs. Okay? So, luckily, andun na siya. Ilang buwan na siya dun. So, yun ang sagot ko. Makakapag-abroad kayo. Ang hindi ko lang alam kung sa Romania kung ganyan din. Pero mostly kasi, guys, alam na ng agency pag ganyang case. Alam na nila na nakakaalis. Actually, nakakaalis. Kasi hindi naman na siya nakakahawa. Kasi scar na lang yun siya. Yun nga lang, nung nag-apply ako papuntang Romania, yung agency ko guys, nung panahong 2021, okay, andun ako sa Manila sa agency. So, andun ako mismo sa loob ng agency, nakaupo ko doon. Narinig ko yung in charge na papuntang Romania, na si Ma'am Ven, may nagtanong daw sa kanyang aplikante, kung pwede ba daw may scar siya sa lungs, pwede ba daw siya mag-apply. So, narinig ko nag-usap si Ma'am Ven, tsaka yung isang staff din doon. Sabi niya, Ma'am, pwede ba yun? Yung may scar, yung lungs, tapos tumawa siya kasi wala siyang idea. Ibig sabihin, wala pang nag-apply sa agency nila na may scar ang lungs, okay? So, in-explain ko sa kanya na, Ma'am, nung nag-Cyprus ako, ganyan din yung kasama ko. Ganito, may scar siya, pero pinayagan naman kasi. So, hindi ko na na-follow up, guys, kung ano na yung nag-inquire sa kanya, kung anong nangyari, okay? So, yun, ngayon guys, ngayong panahon, dati strict yung mga agency. Pag may scar ka, bagsak ka agad, okay? Pero ngayon, open na sila. Alam na nila yung mga gagawin. Hihingi lang ng certification sa doktor na ganito, ganyan. As long as scar lang siya, hindi siya nakakahawa, okay? So, yun. Mas maigi yung mga nagtatanong sa akin kasi wala akong idea sa ganyan. Hindi pa ako naka-encounter ng mga aplikanteng may ganyang case sa Romania. Mas maigi na kayo mismo ang inquire sa mga agencies kung tumatanggap sila, kung may scars ang lungs ninyo. Okay? So, klaro tayo dun. So, dun, sa mga nagtatanong, yun yung gawin ninyo. Okay? Hindi po kayo sa akin magtatanong kasi about sa Romania, about dyan sa scar na papuntang Romania, wala akong idea. Pag Cyprus, walang problema guys kasi dalawang kakilala ko mismo ang nakalusot ng Cyprus na may ganyang kaso. So, yung papuntang Romania lang ang hindi ako sigurado kasi nga wala akong may nakausap na mga aplikante may ganyang case, okay? So, mas maigi pa din na magtanong kayo mismo sa mga agencies niyo guys kasi I'm sure may mga idea yan sila. Pero yun lang yung masasabi ko, yung agency ko
nung 2021, nung andun ako sa agency ko, at that time, wala pang may nag-apply na may ganyang case kasi nagtanong pa yung in charge na papuntang Romania kung anong gagawin pag may scar daw ang lungs. Kasi may applicanteng nag-inquire sa kanya kung anong gagawin. Okay? Sa mga nagtatanong, yes po, nag-for good na po ako. Hopefully, tuloy-tuloy na. Oo, nakakapagod din mag-abroad, guys. Pasensya na yung boses ko. May sakit kasi ako. Last week, ngayon medyo okay na. Nakakapagod mag-abroad. So, dito na lang ako mag-apply. Kaya yun na nga, may work naman na ako, tanggap na, pero waiting na lang for boarding. Actually, gusto kong magnegosyo na lang sana, kaso parang it's rainy season, so parang hindi maganda mag-umpisa na magnegosyo, di ba, maulan. Kasi yung plano namin, secret lang muna yung plano ko, kasi baka may makapanood na taga dito. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Doon sa mga interesadong papuntang Romania, tuloy-tuloy lang po ang inyong panonood sa aking mga vlogs, okay? Kasi baka maka-help sa inyo yung mga content ko about Romania. Dun sa mga nagtatanong about sa salary, ganun pa din naman, update ng salary daw ngayon. Sige lang, gagawin ko yan ng vlog next time. Okay? Update about sa salary ng Romania. So guys, thank you so much. See you next time. Bye!